Mainim panington ta makaigsunan nga nasa Ginoo. Kaya sa panington ta nga nasa impierno. Di ba? Adi na sugot ta panington ito kaya mauga naman. So, kinahanglan yung makapagawas mo tagsingot makaigsunan. So, alang sa kasayuran sa tanan, alang sa tuang guest speaker karon, si Pastor Mike Lisigon, di kay noon na pangan nga Zunipin sa seminary, dili kay siya noon nga pangan nga Zunipin. Amo na ilang na Pastor Mike or Sir, mo na mo ang nahibawan niya. Wan lang ko mangutana sa iyang background. Ang ako na lang is, giunsa na ko siya pag-ila. Or unsay akong naila niya. Okay? Nag-edad ko og 20, diha ako nakadawat sa atong Ginoo. Niagi ko pagkadrag-adik niya, gamay ra gyud king kalibutan makigsunan kinay usa dre nga ako nakaila nga iyang mga barkada puno ko sa una. No, na mga fraternity niya, mga bisyo sa una. Unya karon nag-abot mi. So do nagay katuyuan ang tanan sa Ginoo na sa atong kinabuhi. Pag edad ako 20 makaigsunan, diyan ako naila ng Ginoo year 2028. August 31 di ako na save. Unya dito ko ni commit sa Ginoo kung unsay maayong buhaton aron makabawas ko sa gibuhat sa Ginoo sa kinabuhi. No, kay hapit ko mabuang. Hapit mapraning. Moto nga nakaibaw ko nga pwede day mo eskwela seminary nga wa ka graduate o high school or inoto wa mo pili kung unsay mohang nakabot. Ni pa-enroll kong seminary, dito na ako nakaila si Pastor Mike. Ang among subject niadto, first year ko sa seminary is Bible background. Hangtod karon ginatudlo nako na dire sa mission ang iyang ginatudlo nako sa dito pa sa seminary. So nahimo nako siyang maestro dito sa seminary. At the same time, nahimo po nako siyang mentor. No, daghan ko nakatunan sa gitudlo ni Pastor Mike sa seminary o gawas niya na sa iyahang bisan sa iyang personalidad sa ako ang nakita niya nga istriktohon magyugdagway si Pastor Mike sa tinudan na yung sa may tanaw yung Pastor Mike istriktohon no pero sa naong na siya istrikto kayo sa iyahang kinaya istrikto yun bitaw istriktohon yun sa akong nakita ni Pastor Mike istrikto yun siya sa iyang tudlo labaw na og magbasket me. Oh. Siya nga mong coach. O niya sa grasya sa Ginoo, pila ra pud kahigayon na champion me. Murag hapit kada tuig ma-champion me sa amo ang sports fest, no? Nay kausa magigsunan di ko makalimot nga nagtuo na gyud nga napilde me. Wala ni kuan na me kung sa politika o sa election pa murag ni congratulate na mi sa kontra. Uy, daog man day mi. Wala na ang among ang among emosyon tuan na sa kapildihan. Lahi kayo nang nagtuo kang pildi ba yan, daog di ay. So, dihan ako nakita si Pastor Mike nga seryoso siya. No, saya pagtudlo namo. O niya, sama ninyo, sama nako siya na luwas pinaagi sa grasya o tabang sa Ginoo. Sa siya ka makasasala, nga gihinluan sa dugo nga hamili sa atong Ginoong Hesukristo. Na ang iyang kapika si Ate Amay no nahimong partner sa buluhaton sa Ginoo. O padayon siya nga nagabuhat sa buluhaton sa Ginoo, naga-back up kang Pastor Art Imbino. O niya kining mora mo siya na kung nahibaw Pastor sa imuha. No niya usasad sa ako nakita po di ay sa leadership. Ako nakita ka Pastor Mike nga na siya ay leadership yun ba, labi na sa paghandle sa mga fellowship. Di po ko nakakuha og idea niya sa Likamsor. Kung pohon-pohon alang sa mga bisita na to mga evangelical, ma-invite niya na mo kamo sa mo ang umaabot nga Likamsor ka ng youth camp, no?
na diha nimo ma-feel ang tinuod nga igsuon, tinuod nga higala, no? Kay para nato sa kalibutan, ang tinuod nga higala kanang manglibre og tagay. Ang tinuod nga higala kanang mopaduol nimo sa Ginoo. Mo na tinuod nga higala, mo na pangita. So, diyan ako nakita si Pastor Mike sa iyahang leadership sa paghandle sa anang mga fellowship. Dako kay siya natampo sa akong kinabuhi, labi na diya sa pagtudlo sa seminary na daghan mi nga sa tago sa kung sa kang Christ pa nga kapanahunan inyo nato nami mga gitawag og secret disciple, no? Di man maayo nga mo idolize tao pero sa tinuod lang ni tanaw mi ni Pastor Mike sa iyahang tinudloan daway siya nga mutudlo, no? So dalaygon kayo ang Ginoo niya na ug karon na po ko nagasulti na ni Pastor Mike. Daghamang mga pagsulay nga niagi siyang kinabuhi. Igno nato nga hilom ko nga higala nga sa tago nagampo nagpaluyo niya sa mga niagi sa iyahang kinabuhi. Sa akong asawa nagampo mi nga makapadayon jud sa pag-alagad. O nalipay ko nga hangtod karon gikan sa pagka-estudyante o nahimo naming kauban gyud diha sa pagpamuhat, no? Garbo nako makaigsunan di atubangan sa Ginoo katubangan ninyo. Akong tawgon si Pastor Mike atong speaker karon. Daghang salamat Pastor Romel, mayong hapon sa tanan. Mayong hapon sa tanan. Wag na hinay kas pagka-stricto Pastor. Ta tinuod ang makaigsunan nga dili gyud nako na ililong nga labi na sa una gid akong mahimamat mahadlok. Usa sa mga advantage nga nakita nako ana, way mangutang nimo. Kay layo pa lang daan, magsugat ang kilay, labon mo ingon, Pastor, pautang ako, may lang, Pastor, may buntag. Now, pwede makuha na itong ikog ang may Pastor Mel? Once again, mayong hapon sa tanan. Na ba'y mga tao, mga kigsunan? Mayong hapon sa tanan. Now, sadyang paibalo ko ni Pastor Mel nga mahimo ninyong mamumulong sa inyong kasaulugan. Actually, kadto pa maunta ning Disyembre, pero tungod sa mga kakulian, tungod sa bagyo, mao na nga na-postpone. Og sadyang iya kong giignan nga ang una ninyong schedule May 15. Tungod kay gusto man gyud kong mukaon sa inyong litson. So ako sa giignan nga kung inyo nang i-move sa 22 o sa laing nga adlaw, makatambong ko. Pero kung dili na gyud mahangyo kay 15 gyud, dili na ko makapakig-uban ninyo kay nakakomit ko sa Bukidnon. Last Sunday dito ko sa Malay-Balay Bukidnon alang pod sa ilahang ika-36 nga kasumaran sa hapon ko nga speaker si Pastor Benji Cordova ang sa buntag. Gikalipay nako mga kaigsunan nga mahimong makauban gayud sa inyong ika-17 Pastor Mel. 17. Pagulang lang kung pila ka buwan, actually. Marang bagdi mo ito, brado. 336 ka buwan. Kamu na lang divide, anak, kung pila na katuig. Now, nakapaniog to ba ang tanan? Gigutom na ba? Hapit na. Ang pinaka maayo ikaon, kana yung gutom ta. I am sure sama nako mo pod inyong bation. Basta busog di mo ganahan mo kaon. Og sa mga panagtigom nga sama nini, dili kalikay nga usahay mo bati gyud kog pressure. Labi na nga sayo naluto ang lechon. Kay kung mubo kayo ang wali, pakaingon niya mo ba nga, gadali man atong speaker mo kaon sa lechon, no? Grabe, kimuburo gyud kay nakadagwali. Kung tas-an pog maayo, mayroon po nga taas po tumawali ang atong speaker. Oy, bugnaw na nung kayong sabaw. So nini kapunon, hinaot ka pinagi sa grasya sa Ginoo makigsunan, magapamauli ta nga mabalon ang kadasig, magapamauli ta nga ma-renew ang atong commitment sa atong pagpangalagad,
ug labaw sa tanan baga pamaulit ta nga mahinumduman nato, masayra nato nga doon na giday maayong tuyo ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. Now dili ta man nagsama og kaagi. Dili man nagsama ang sugilanon sa atong kinabuhi. Dili ta man nagsama og gigikanan. Pero siguro ko makaigsunan nga bisan pa man siguro nining kahaponon kung imong gipadayag sa imong dagway ang imong tamis nga pahiyom, pero siguro ko sama sa kikingon nga ang matag usa kanato doon na tay mga sugilanon nga gitago sa itong mga kasing-kasing. Hila ko na magyugudaan pero samot, no? Hilak na lang sa mo, hilak ko. Kaya pagutan mo, ganong nihilak mo ka? Ambot lang. Hilak mo ko tila speaker, hilak na lang sa kapil. So, hinaot ka dili nga na itong batiyon niya sa itong pagmamauli, kung dili. Batiyon na to ang kalipay, ang katagbawan, o siguro kung makaigsunan nga dili aksidente ang itong panakita. Be committed to your commitment. Bukat kayo siya nga tema, bukat kayo nga tema kay igsunan og usa kini kahagit alang kanato. And may hapon pod sa atong makiigsunan nga nagatanaw online, no, natay daghan makiigsunan nga nagatanaw online. Ug mahinumduman ako makiigsunan sama sige ni Pastor Mel nga usa ko silang mga maldito nga magtutudlo. See? That's right. Pero kani si Pastor Mel, usa ni sa pinakabuutan namo nga estudyante. Mag-basketball mi sa una, ang uban mura nagapustahan kaluwasan, kini siya chill ra gyud kayo ni. Mao man siya akong trip, usa mi sa akong mga 3-pointer sa una. Naagi na sa pwesto, naagi na sa position kumbaga pa sa play namo. Panabuit sana siya kay 100 raman na. Lagi makasyat, bisan ko wa ko nasuko, pero pirmi gi ko maningka. Kanong ka nagit sa Pastor Mel? Og sama sa gikaingon makaigsunan, daghan yung higayon nga na champion mi, bisan man tinuod kong anaa usahay karabang mga pagbati nga dili mayo. Ngano man? Kay nga na mo usahay ang atong kinabuhi. Og how I wish kay nga na pud ka sincero ug kaseryoso ang atong mga pagpangalagan. Atong pamalandungan nining kahaponon makaigsunan, ang atong mensahe sama sa atong tema pinagis pag-abli sa atong mga Biblia dinhi sa libro sa Ecclesiastes kapitulo 5 bersikulo 4 ug 5. Padungog na akong tingog diya sa likod. Ecclesiastes chapter 5 verse 4 and 5 gihanyon ako ang way kabilinggan sa pagtindog. Ingon pa din ni makaigsunan, when thou vowest a vow unto God, differ not to pay it, for he hath to pleasure in fools. Pay that which thou hast vowed. Better is it that thou shouldest not vow, than that thou shouldest vow and not pay. Baga panalangin ng Ginoo sa mga pulong. Yan pero tas Pastor Mel sa pagpangulo ka nato sa mga pagampo. Kaputa kanimong balaan o langiton nga amahan, nining taknas kapunon, among gidoon ang imuhang presensya o Dios. Among pangayoon ang madinawaton nga kasing-kasing sa imong mga pulong o Dios. Pinagi sa lamdag giya sa balaan nga espiritu, nga among masabtan imong mga pulong o Dios. Pinaagi sa imong pagagamiton nga alagad. Gamita siya o Dios. Pinaagi sa imong gahom nga mga pulong o Dios nga mong madungog nagagikan kanimo o Dios. Ihay siya pinaagi sa balaan nga espiritu. Sa among pagpagawas unya, among magamit, among mabalon, imong mga pulong nga among madungog karon. Salamat o Dios sa dakong pribilehiyo nga kami makadungog sa imong mga pulong karon. Ang tanan ng himaya, mong
balikan mo sa ngalan ni Jesus. Amen. Magalingkod sa pagbalik. Be committed to your commitment. Isa na mga minyo rin yung kapunon. Atas ka mo. Mga minyo. Kinsa mga in a relationship. Ay gino to na uyab. Walay forever? Ay kus mga mama, mga asawag ba na. Pila kay gayon nga nagmahay mo nga naminyo mo sinong naminyuan. Sa sister? Tara rin mong bana? Maura, badtog ra. Pero mo't pasabot ako makaigsunan, bisag tinuod kung dunay mga panahon nga, anang atong pagbati, pero dili na to sila iuli sa itong mga ginikanan. Dili ba? Kung dili, nga luyo niya ng tanan, atong ginapaningkamutan, na dili man mahimong perfect ang atong panag-uban, pero kumbaga pa mahimong magkasabot o magkauyon, aron nga ang kaminyoon o ang panag-uban diya sa kaminyoon, dili man siguro problem-free, pero mahimong ma-overcome kung unsa man ang mga problema nga masinat. Sa Bible School sa una, kini silang Pastor Mel, ay dugto kung makahinumdum sa ila ba siguro itong nga bats. Every time nga mag-sunglasses ko, amo ng exam. Ang akong palisiya sa akong klase sa una, mayon, akong gisulti sa akong mga estudyante, ako sa nag-igna, dili ko musulti ninyo na pag-review mo sa inyong lesson kay ugma mag-exam ta or mag-quiz. Kay inyo nang tulubagon, inyo nang tulumanon, inyo nang buluhaton, ingon nga mga estudyante, ang pagtuon sa inyong mga lesson, kung ayaw mo sulod sa akong klase nga walay ballpen o walay papel. Mo na makiigsunan nga dili ko daw grado sa una. Ako rin silang ignan, pilay grado gusto ninyo. Ano man? Akong giyon nila, tungkol kayo abot ninyo sa ministry, inigabot ninyo unya sa inyong mga buluhaton, dili man mo moingon, mga igsoon, flat 1 akong grado, paminaw mo na ko. Moto, dili to sila nga bats, mura gauna pa to sila nga bats. Duha ra ka question na akong gipangutana nila. Kinahanglan wa erasures. Number 1, pilay grado imo gusto. Ibutang sa papel. Number 2, i-justify nganong kanang grado kay mo gusto. Kayo sila, tagain na lang yung exam di serving, ABCD. Ano man? Sugutag sa dili, sa diyang estudyante pata, tanang klases pangudigo, ribaw anak. Kaya naay panahon, nga usahay mo eskwela lang tatungod kaya naglikay tag sulog, akala bang mga buluhaton sa balay. Naglikay tag dili masugo, tinuod ba? Isa man nalipay ron nga nag-online class. Daghang nalipay nga mubalik lang face to face, kano man? Number 1, makabaw na. Number 2, makapangayo na sa mama o papa o pang project bisag walay project. Number 3, makaingon na dayon og nagdugay makauli kay naay project kagibuhat pero tuwa ra sa may bayo naglingkod-lingkod uban sa forever. Kung online class dili man mahimo. Sa laktod nga pagkasulti, maestudyante, mamaestro o bisan unsa nga trabaho usa sa mga gikinahanglan nato mga igsoon kanang pulong commitment. Unsa man ang commitment? Gidefine siya makaigsunan as an agreement or pledge to do something in the future. An agreement or pledge to do something in the future. Sumuna siya ang definition sa commitment. Ug matod pa sa tong tema, kinahanglan na committed ka sa atong commitment. Ug sa pagtudlo nako sa Bible School sa una, ako sa nangignan. Ug mao ni akong gituan bisan hangtod sa pagkakaron. You cannot give something you do not have. Dili gyud nimo mahatag ang usa ka butang nga wala nimo. So sa laktod nga pagkasulti makaigsunan,
in line sa atong theme. Dining kahaponon, mahinungdanon kayo nga magbatuntag commitment sa atong kinabuhi, diha sa atong pagpangalagad sa Ginoo, aron ka ng atong commitment, mao na mahimong giya nato, mao na mahimong mo-push nato sa atong pagpangalagad. Meaning to say, na ang imong Christian life, dili lang dahil murag barko nga walay padulngan. Ang imong Christian life, dili lang dahil murag sakyanan nga walay destinasyon. Kinsa may musakay nato og sakyanan. For example, series, musakay ka dito sa South Bus, unya ang gibutang dito nga sa signboard, bisag asa. Mayon kas ko, doktor, para asa ni? Bisag asa dong. Baka ko siguro kag ay kalus amang tamabutan ni sa dalaget, ohon. Pero subong pa malandungon, nga daghang mga Kristohanon nga sama ni anak. Murag sakyanan, gadagan pero walay destinasyon. Gadagan pero wala siya nasayod, asa siya padulong. Nga naman, wala may commitment sa kasing-kasing nga mo'y nigiya sa iyang kinabuhi, ingon nga Kristohanon. And so first of all, this afternoon, let us learn, beloved, we must be committed to know God. Kalang pag-ingon nga we must be committed to know God, wala na nagpasabot makaigsunan nga igo lang kang masayod nga dunay Dios. Kaya musugutan sa dili makaigsunan, gawas lang sa mga atheist. Pero daghan or almost tanan nga mga tao nagtuog yun or nasayod yun nga dunay Dios. Bisan sa daang panahon, bisan makaigsunan sa ignorto panahon pa sa Babylonia, panahon sa Persia, panahon sa Greece, ug sa karaan pang mga kapanahunan, ang mga tao nagtuog yun sila or instinct sa tao, nature sa tao makaigsunan. Kumutanaw ka sa kumutuon ka sa kasaysayan sa tao, naagyud na sa tao ang pagtuo that there is someone, somewhere nga mas gamhanan niya. Kanang pyramid sa Egypt, gitawag nag-royal tomb. Lubngan na sa royal blood, no? Sa ato pa, pamilya sa Pharaoh, ilubong nila na diha, o, kibaw ba mo ang Pharaoh, iniglubong nila, ilan ang kuyugan og mga slaves, nga mga buhi. Nga naman, kaya nagtuo sila, nga ang ilahang mga Pharaoh, mahimong mulingkod, o mura magkunsiho sa gods, luyo sa lubnganan. Ug ang mga ulipon, dili nila iksapayan nga ilubong silang buhi tungod kay kalipay nila nga moalagad sa ilang Pharaoh bisan luyo sa kamatayon. Now, kung tanaw nato mga kaigsunan, si Apostol Pablo sa dihang wa pa siya makabig sa Ginoo. Nagtuo siya nga iyang gibuhat nakapahimaya sa Ginoo. Ato kunong buksan ang atong mga Biblia. Unsa magiingon ni Apostol Pablo sa Buhat kapitulo 22. In Acts chapter 22, verses 3 hangtod sa unahan, matod pa dinhi mga igsoon, I am verily a man which am a Jew, born in Tarsus, a city in Cilicia, yet brought up in the city at the feet of Gamaliel, and taught according to the perfect manner of the law of the fathers, and was zealous toward God, as ye are all this day. And I persecuted this way unto death, binding and delivering into prisons both men and women. So si Apostol Pablo sa Buhat kapitulo 22, matod pa niya, kung kamo, mga Hudiyo, mausap ako. O gagani matod pa niya, na matuto ako, pinagis akong magtutudlo nga si Gamaliel, o nahimo akong batig sa balaod. Ug nagali matod pa na sa bersikulo 4, akong gilutos ang mga magtotoo sa Dios. Akong gilutos ang mga sumusunod ni Kristo. Ingon pa din ang term nga gigamit mga igsoon, I persecuted this way unto death. Pero sa dihang iyang nahimamat si Kristo sa Acts chapter 9, tanawon ko na nato makaigsunan sa Acts chapter 9. Sa Acts chapter 9 verse 5, gikan sa verse 4 ingon pa dinhi,
And he fell to the earth, and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? Verse 5, and he said, Who art thou, Lord? Nasayod siya, no? Kay, kung imong tanawon ang context o ang kasaysayan sa Acts chapter 9, padulog siya sa Damascus, aron iyang dakpon ang mga Kristohanon nga iyang makita dito. But on the way to Damascus, iyang nahimamat makaigsunan ang atong Ginoong Hesus, pinagi usa ka mahayag kayo nga nidanag kaniya, o sa diyang natagak sa sayuta, ningon siya, kinsa ka man Ginoo. Nakailabas si Saulo, Saul pa man yung name diri. Nakailabas siya kung kinsa si Kristo Jesus, I am sure nasayod siya. To the point, kaya ipanglutos ang mga sumusunod ni Kristo Jesus. Apan usa sa mga question makaigsunan dinhi, ngayang ingon, Who art thou, Lord? Ingon ang Ginoo, I am Jesus whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. Natanaw na to ang comparison makaigsunan sa iyang question nga, Who art thou, Lord? Sa iyang testimony sa Philippians makaigsunan. No, sa 2 Timothy chapter 1 verse 12, brother. Sa ikaduhang Timoteo, kapitulo 1, versikulo 12, unsa may testimonyo ni Apostol Pablo dinhi. Ingon pa ni Pablo sa iyang sulat ngadto kang Timoteo, for the 2 Timothy chapter 1 verse 12, for the which cause I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed, mato pa ni Paul, for I know whom I believed, and am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day. Sa dihang padulong pa siya sa Damascus, ug wala pa niya nailhan kung kinsa gayud si Kristo Jesus, nakapangutana siya, kinsa ka man Ginoo? Apan sa dihang nahimo na siyang alagad sa Ginoo, sa dihang nahimo na siyang magwawali, in spite sa tanan nga mga pagantos, in spite sa tanan nga mga kalisod, in spite sa iyang sa nahitabo sa iyang kinabuhi makaigsunan, mato pa niya, wala ko kini gikaulaw, kay nasayod ako og nakaila ako kung kinsa ang akong gituuhan. Nasayod ka na bagyod kung kinsa si Kristo Jesus. Dili igo nga nahibalo ka nga namatay siya sa cross para sa atong mga sala. Dili igo nga nasayod ka nga iyang gibiyaan ang trono niya makaigsunan aron matao nining kalibutana. O dili lamang basta nga nagpakatao. Nagsulob siya sa dagway sa usa ka ulipon. Philippians chapter 2. Unsa mag-ingon dinhi mga igsoon? Philippians chapter 2, ingon pa ni Paul ngadto sa mga igsuonan sa Filipos kapitulo 2 versikulo 5. Ingon pa ni sa English, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, thought it not to be robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Tayo duha kabutang atong tanaw niya. Dili lang kay basta-basta si Kristo na tao. Yung pa niya, he took the form of a servant. Kung ang servant nga naa sa hunahuna ni Paul makaigsunan, dili sama sa atong servant sa modern time. Servant sa kapanahunan ni Pablo. Nga ang servant sa unang panahon makaigsunan, sama siya sa sama siya property. Di pa nag-iya siya sa iyang agalon. Ang servant makaigsunan, dili siya makahimo kung unsa iyang gusto. Dili siya makasunod kung unsa iyang gusto. Bisan kung gusto niya siyang mapahuway, bisan kung gusto niya siyang mutulog, kung kay kapoy kayang trabaho, pero kung ang agalon, gusto pa siyang mutrabaho, wala siya choice. Ug mauna ang klase nga sakripisyo nga gibuhat ni Kristo Jesus alang nimo, alang nako. Nganuman aron nga pinaagi siyang cross, pinaagi siyang kamatayon sa cross, mato pa dinhi sa verse 8, ikaduhang bahin makita nato nga nahimo siyang masulundon bisan hangtod sa kamatayon sa cross. Why? Kay katong kamatayon sa cross ni Kristo Jesus makigsunan, motoy bayad sa atong mga sala, motoy only way aron nga mapasig-uli kita sa langit ng Amahan. Aron nga sama ni Apostol Pablo, makaingon ta sa tong kaugalingon, I know whom I have believed.
So we must be committed to know God. Atong ilhon siya. Kung sa may bation sa asawa, kung ayang bana nakalimot gani, wag kay balo kung kanus ayang birthday. Ganahan mo? O dili ba ka spelling yun sa ngalan? Okay, siguro kag isa madagyaw na huna na imong ipakaslan. Bisag ngalan ako, kailan ako? Mga igsoon, dili igo nga nasayod lang ta nga dunay Ginoo nga namatay para na. Dili igo nga nasayod ta nga ang Ginoo ni biya sa trono sa iyang himaya ug nanaog sa kalibutan aron magpakamatay siya tungod nato. Usa gyud sa Romans chapter 5, but God commendeth His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Mao day na rason, mao day hinungdan nganong giantos ni Kristo ang cross, nganong giantos niya ang tanan nga pagpakaulaw kaniya. Kay samtang gipas-an to niya ang bugat kay nga cross, ug samtang nagdapat makigsunan ang labo, ang latigo sa iyang likod. Ang nasa iyang hununa, ikaw ug ako. Kay dili ta makaluwas sa atong kaugalingon. Karang atong buhat dili na mo'y makaluwas, dili na mo hinungdan nganong giluwas ta sa Ginoo. Kaya ang atong problema between you and God, between us and God, ang atong problema, dili ang atong pagkamatarong, ang atong pagkamakasasala. Bisan sa wak pa ta nakasala, makasasala na ta. Mabito na nga muhimo tagsala, kay makasasala ta. Wherefore as by one man's sin entered into the world, and death by sin. And so death passed upon all men, for that all have sinned. Romans chapter 5 verse 12. Muna nga ang bata nga nasa taguang ka, bisan pagwa pa say nahimo, bisan kung sa kasala, pero mahimong mamatay siya dito sa sulod. Muna nga dili ang atong pagkahinampoon, dili ang atong pagkareliyoso, dili ang atong pagkamaing tao, kundi ang gugma sa Dios mo nagluwas nato gikan sa silot sa sala. That's why we have to commit to know God. We must be committed to know God. Sama sa gingon ni David, mga kaigsunan, the Lord is my shepherd. I shall not want. Ini kapunon, makaingon ka ba sa imong kaugalingon nga ang Dios mo imong magbalantay? Tanawon ko na ito ang Psalms 23. May nung dalon nga masabta nato ni. Aron sa dihang masabta nato ni makaigsunan, dili ta masyak sa atong Christian life. Dili ta masyak nga sa atong kinabuhi nining kalibutan na. Unsa gingon sa verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Verse 2, He maketh me to lie down in green pastures, He leadeth me beside the still waters. Nindot pa kayo. He restoreth my soul, He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Praise the Lord. Pero tanawa ang verse 4. Unsa gingon sa verse 4? Do I walk through the valley of the shadow of death. May tabo day na sa atong kinabuhi, mga igsoon. But praise the Lord, nga naman, kay bisa pa pagmuagi ta sa landong sa walog sa kamatayon, matupad niya dinhi, I will fear no evil. Why? Kaya pa niya dinhi, for thou art with me. Makaigsunan, ingon nga makarnero sa Dios, doon na day panahon, nga usay wala na to expect. Muagitag mga walog, muagitag mga valleys, maybe mga pagsulay, o unsa pa na diha nga mga kasinatian sa itong mga kinabuhi, mga valleys, mga kaigsunan, nga wala kay makita. Murag hopeless ang atong situation. Valleys, nga usahay makaingon ka sa imong kaugalingon, maka-question ta, Lord, asa naman ang imong grasya? Kaya nga pa sa pulong sa Ginoo, I will fear no evil, for thou art with me. Mo ni advantage kung karnero ka sa Ginoo. Mo ni advantage kung siya ang imong magbalantay. Kaya aside nga kuyog siya nimo sa valley, o tungkol kay kuyog siya nimo sa valley makigsunan, iyong pa ni I will fear no evil. E kung imo tanawon, shadow of death cannot harm you. Kinsa may naglakaw kilid sa kalsada,
giagi ang puso kay sa series, kunya ni agi ang anino sa imong tungod pagkamanapian ka. Mula ka kagakiang ka. Naunsa man ka? Naligsan ko sa anino sa series. Dili. Bisan pag 50 ka bus, 50 ka truck moagi diha. Pero kung ang moagi sa imong tungod ang iyarang anino, dili ka maunsa. Ang kuyaw lang ana, kung iniglakaw nimo ang imong anino mo po'y magtakiang. Ikaw siguro may ka mga muraglain na manida. Ako kanino na may katakyan. Kaya kung makatubag pa ka, makaisurya po siya nga, naligsan mo po kung anino. O sige ngon, do I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Mao ni mga kaigsunan, nga matog pa ni Kristo Jesus sa John chapter 10, tungkol kay siya usaman ka maayo nga magbalantay, andam gyud siyang mohatag og iya gyung gihatag ang iyang kinabuhi alang sa iyang mga karnero. O kita usab ingon nga mga karnero, kinahanglan atong masinati o kinahanglan atong ma-realize nga dili day igo nga nahimutang mga karnero. Tanawon ko na to ang John chapter 10. John chapter 10 verse 27. O sa gingon, my sheep hear my voice, and I know them. O sa last phrase, and they ang tinuoday nga karnero sa Dios, dili lamang kay nasayod siya kinsayang magbalantay, dili lamang kay nakasaila siya kinsayang magbalantay, nagasunod siya sa iyahang magbalantay. That's why, beloved, sa akong gikingon this afternoon, we must be committed to know God. Kaya kung siya ang magbalantay sa imong kinabuhi, bisan tinuod kung naay mga temptasyon, bisan tinuod kung madagma ta sa itong pagpangalagad, bisan tinuod kung matambling ta sa itong pagpangalagad, but praise God, nga naman, kaya na kay magbalantay nga nagkuyog nimo. Psalms chapter 37, unsa gingon, Salmo 37. Ang pulong sa Ginoo nagpadayag sa Salmo 37, versikulo 23 o 24. The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighteth in his way. O sa iyo sa verse 24. Do he fall? Do he fall? He shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. Sama day sa kaamahan, sama sa kainahan, nga naggunit sa iyang anak. Gamo pa'y pag-practice paglakaw. Bisan tinuod kong masakiti, bisan tinuod kong madagma. Pero tong kay gigunitan man siya sa amahan, gigunitan man siya sa inahan, dili og dili gyud siyang mahagba sa dayon. Mga kaigsunan sa Ginoo, kung ato day nailhan, kung kinsa nga atong Ginoo, kung ato day nailhan, kung kinsa nga atong manuluwas, kung ato day nailhan og nahibawan, kung unsay kaya niyang buhaton sa atong mga kinabuhi, yes, dunay mga unos, yes, dunay mga problema, yes, dunay mga discouragement, pero kanang tanan, imong dag-on, dili tungod sa imong gahom, dili tungod sa imong kusog, kundi tungod sa gahom sa Ginoo. Balika ang gingon ni Paul sa 2 Timothy, I know whom I have believed, and I am persuaded that he is able. Tanan ko no tamingon kanining kahaponon, my God is able. I hope nga dili lamang kutob na sa atong mga dila, o dili sa liga nato sa atong mga kasing-kasing. You know, naay mga panahon, mga lain-lain nato nga mga kasinatian, nga muduol tag sa katawo kay natay pabuhat unya gaduda ka. Sapon mekaniko, napag-abot dito, normal mas mekaniko, pangutanong kag say guba, pangutanong kag unsay kasaysayan sa imong sakyanan. Pero kung imong sakyanan dili mo andar, o ang imong ligid mo gisigihan nagtan-aw, makayon kag bragduda na gyud ko aning mekaniko kada. Akong problema dili mo andar, ako ligid yang sige tan-aw. Sa dang ipatrabaho na ako ng tarak-tarak nako. Mukagulkol man kana. Boss, balik na ko sa mekaniko.
Mukagulkol man inigliko na ko manibili siya. Basig imong siya. Layo arpos tinuod na oy. Plat. Lubago na ako manubila. Mutingog. Mukagot o niya mo yung kagsyak. Yan to ko sa ka doktor. Kaya akong kukuso na. Actually sa kaukab. Aka na yung sibog. Pakanto na ako sa doktor. Ipangutanong ko, naon sa na yung kuko. Ngayon ko nga, sorry dok, wadyo ko kibawag naon sa ni. Mubitaw ni dool, yung kunin. Kibawag mo gyun sa? Gili-ili lang niya mag-define glass. Ginisitahan ko niya og kapsul nga tagsitintang buok. Ga-expect ko nga tao, ga-expect ko ka ng ointment or something na nakinaam din eh. Ginisitahan ko kapsul pati mahala. Sa tinudan nila makigsunan, wag gid ako gihurot og palit. Ngano man, paggawas pa lang dako, nakayo ko, barag sipyat gina ko nanhianda. Tinuod I am sure, nga naay mga kasinatian nato sa itong kinabuhi nga sama niya na. Either driver, panda, electrician, mekanik, kung unsa pa na diha. Nga kita mismo dili ta kumbinsido nga makaayo or makatabang siya nato. Pero sa kabutang makaigsunan, when it comes sa itong kinabuhi, walay laing makatabang nato. Imo lang magbalantay. Ug hinaot nga sama ni Apostol Pablo makainguntas tong kaugalingon, I know whom I have believed, and I am persuaded that He is able. Nakakita ko sakyanan nga tirano. Pertig yung dugmukas naong. Dito sa shop sa gikuhaan ako ng multicap. Ingon ang amigo makyan ako sir no na isa. Sir, obserbahi na akong latiro. Balikin na surod buwan. Di ka magtuong. Guba na ngayang trabaho. Sige, may batilyo, linga ito. Hindi na rin sukod-sukod tanan. Ug tuod ba after 2 months makigsunan, pagpintura sa tirano, murag yung walay lama sa disgrasya. Pa niya muna, sir, pinanggakin ako ng tawhana. Believe you kay kuskamuta na. Mga kaigsunan, watay kalainan atong tirano. Dili siguro ta aware, pero guba kaya itong kinabuhi tungod sa sala. Pero doon ay ginong na tao para nimo, para nako. Muna nga nining kahaponon makaingon ta, my God is able. Amen? Number 2, we must be committed to grow in our relationship with Him. Isa nakadawat na sa Ginoo ingon niya manluluwas. Thank you. Unsa man nahibaw-an nimo sa imong pagdawat sa Ginoo? Kutob lang sa pagdawat? Diya na kutob ang plano sa Ginoo sa imong kinabuhi? Dili. Dili, plano sa Ginoo nakutob ka lang sa kaluwasan. Kinahanglan tang mutubo. Matod pa sa iyang mga pulong makiigsunan sa 2 Peter chapter 3 verse 18, ingon na ang pulong sa Ginoo dinhi, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Nga naman, tungod kay mahinungdanon kayo nga mutubo ta ingon nga mga Kristohanon. Gani si Apostol Pablo sa unang Korinto kapitulo 13 versikulo 11. In 1 Corinthians chapter 13 verse 11, ingon pa ni Paul dinhi, when I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child, but when I became a man, I put away childish things. Sa gagmay patag ganahan kay tag candy, ganahan tag plastic balloon, ganahan tag sugar candy, cotton candy. Anak ko yan. Anak kay boyfriend. How old are you? Ganahan ka kamo. Ganahan mo kung na mamisita ninyo niya, gaong palagyapon o duli. Ngayon siguro kag
Pagkadudahan nila. Unya pikatan lang nimo, muhilak na. Dili ra ba ka basta-basta hilak? Kanang ligid, sikad-sikad sa tiil ang sinilas, kana ganing makayo ka brag lahi na gyud ni. Nga naman, kay kinahanglan tang mutubo. Nganong mga igsoon? Nganong mo manay gusto sa Ginoo sa atong mga kinabuhi? Tungod kay naa sa atong paghamtong, diha na atong ma-enjoy ang kinabuhi ingon nga tao. Isay ganahan karong hapon nga samtang magkaon mig lechon, magatas-gatas lang mo inyo. Kailan mo? Ginahinaya na tulag taksit ganiha dito. Dili yun. Pero para sa usa ka bata, gikinahanglan niya gatas. Pero alang nato nga mga hamtong, kung gatas man gani, pero kato na pong panghamtong, kunya, kumahimo sa gula ng pagyog kape. Ug labaw sa tanan, dili pwedeng magatas-gatas ra ka, kunya magbibiron pagyod. Pero daghang mga Kristohanon, sama ni anak ang kanya. Wala nagtubo sa ilang kinabuhi, ingon nga mga Kristohanon. Ang bata, pikatan mo, muhilak. Ang bata, imong sungugod, muhilak. Ang bata, sa gamayng mga butang, mangluod. Pero di ba tinuod? Daghang panahon sa itong mga kinabuhi, kadali kay tamang luod sa simbahan. Dali kay tamang luod sa itong pagpangalagad. And oftentimes, ato pag yung i-question ang Ginoo, why? Well, that's part of our growing. I'm not saying makigsunan nga wala taniyagi niya. Tanan gyud taniyagi niya. Pero dili mahimo nga hangtod sa hangtod magpabilin ta diha. Kay gitinguha sa Ginoo makigsunan nga motubo ta. O kanang kalisod, kanang pag-antos, kabahin na sa atong pagtubo. Makahinumdum ko sa grade 1 pa ko, kaya wala pa man to'y kinder-kinder sa kong kapanahonan, mura raman to, buwak-buwak. Di man pareha nga kito, may na mo suwat. Pag grade 1 ako so na mo pa, ibadlis-badlis ni mo. Kinahanglan dili ko mo lapas sa linya. Karon kay gihilantan man ko. Ang among lesson the day before counting. Di pag-eskwela na ko, pagkugmaw ako kibaw 1 to 100, hilak ko eh. Probably daghan ka na to, kasi natin na hilak pasulaton, hilak paipon, sa dang grade 1 pa ta. Pag-abot to grade 2, pag-abot ang mathematics, muhilak na ta makaigsunan, kaya nanay carry 1 bar 1. Right? Pero dili ta magpabilin diha. Moabot gyud ang panahon nga dili lang kay carry 1 bar 1 ang atong tunan. Moabot mag yung panahon nga ang atong mga letra lukdog, maglukdog numero. X squared plus Y squared. Isulod pag yung parenthesis. Di ba tinood? Algebra na, di ba? X, palukduho ni mo og numero. Isulod pag yung parenthesis. Unya na pag positive ug negative. Mo na nga tanang answer sa una pulos negative. Nga naman, para nagtanaw sa tapad positive, ana lang na yon. Now you know. Ikaw na po rin mong style system? Dili sa daw. Pulos negative answer. Nga naman, pagtanaw sa tapad ka positive po na yun. Para dili kay halata ba? Una karon kay i-erase man sa tapad. Sure ng answer ni ba? Ikaw ba? Magpakopya ka sa'yo pag yun. Ikaw pa masuko. But again, as I've said, part na sa growing. Dili ka mahimong engineer ka, kutob lang kag 1 plus 1. Dili ka mahimong engineer, kutob lang kag 2 times 3. Dili ka mahimong engineer makaigsunan kung dili ka moagya ng pirting taasa kaya nga mga numero o unsa pa na diha nga mga formula. Mausa na sa atong kinabuhi, mga kaigsunan. Muna nga ba danon tang importante kayo, kinanglan mo kumita makigsunan na kita mo tubo. Well, it's true nga normal ang pagtubo. Pero kung tanaw ni mang tanom, ang tanom nga dili atimanon,
tinuod mo tubo, pero lahi gyud ang iyang bunga sa tanom nga giatiman. Umo na ang atong Kristohanong kinabuhi. Kung Kristohanon ka sa pagkakaroon, dugay ka nang nangalagad o na mo reklamo ka ang wali duha ka oras. Okay ra? 2 hours? Alas 6, lamig kaya nakanon ang lechon. Huwag na kayo. Sige. Dita kabut alas 6. Mga alas 5:59 fights na. Yes, beloved. Dili lang katuyuan sa Ginoo sa atong kinabuhi nga nakailata. Kinsa siya. Dili lang katuyuan sa Ginoo sa atong kinabuhi nga nakasiguro ta o nakaangkon ta sa atong kaluwasan. Kundili nga sa atong kinabuhi mahimong mamunga ta. Mahimong mo grow ta, mahimong mo improve ang atong Christian life. Sama atong usa ka kwan. Pastor sa una, magsige ra jud kog kalit sa among simba. Ulaw kaayo eh. Pero karon ako nang gibutang sa akong kasing-kasing, i-commit gyud ako nga usbo na nako ang tanan. Unsa man, sayo na kamo simba na dili na ko mauwaw. Loading ang uban, pero sige lang. Dili ang anak, nag-growth ang gitingwa sa Ginoo. Tanawon ko na to ang John chapter 15. John chapter 15. Usa tuyo sa Ginoo dinhi. Tingnan pa sa verse 4. Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine. No more can ye except ye abide in me. Kung basahon nimo hangtod sa unahan makigsunan naa diha nag-ingon ang Ginoo mo bear tag fruit. Pag-abot nimo sa unahan sa verse 8 ingon siya much fruit, more fruit. Kung pag-abot sa unahan makigsunan yes verse 8 much fruit. Fruit makita na to verse 5 more fruit and much fruit. So dili na ita kung tanom ta makigsunan dili na ita tanom nga sama ng lawaan. Akasya, dili. Tanom ta nga kinahanglan mamunga. Unsa may pulos sa imong 50 hektaryas ka kalubihan nga bisag usa ka butong wa kay makuha Pastor Ben. Siguro may kag ato na lang ning ipagabas, ibaligya nato ang kukulamber, makakwarta patak, tamna nato bag-o o lahi nga mga tanom. Ano man kay wala gatinguha wala gatanaw ang Ginoo sa atong katas-on kung tanom patak. Wala sa gatanaw sa kalabong sa atong mga dahon. Wala sa gatanaw sa kadako sa atong punuan. Gatanaw siya sa atong mga bunga. Muna nga kinahanglan tang mutubo. Og part sa atong pagtubo, dili lamang kanang mga pagsulay, dili lamang kanang kalisod, part gyud sa atong pagtubo makigsunan kining atong serbisyo. Tanawon ko na nato mga igsuon ang atong biblical example sa Daniel chapter 3. Sa Daniel mga kaigsunan, kana silang Daniel o ang iyang mga kahigalaan sa Old Testament. Mao na sila ang kaliwat nga mga harianon sa Daniel chapter 1. Nga gidala ni Nebuchadnezzar sa diyang iyang gibuntog ang Jerusalem, nagdala siya og mga ambungan o kadtong mga smart nga mga batan-on ngadto sa Babylonia. Usa makita nato nga one of the 7 wonders of the ancient world sa Babylon. Kung sa Egypt, kung sa kato sa Egypt, pyramid. Kung sa may sa Babylon, hanging garden. Si Nebuchadnezzar naghimo. Kung mo na mabasa na to din si Daniel. Sa dang nagdamgo siya makaigsunan, og dako kayong ribulto. Kunya iya tong gibuhat mga igsuon, pure gold. Og iyo na siya tanan nga makadungog og tugtog sa instrumento kinahanglan mo simba. Pero si Shadrach, Meshach ug Abednego, sa dang nakadungog sila mga igsoon, wala gyud sila ni simba. Ang mga marites
ni-report yun dayon mga igsoon. Kaya kung naapatoy Facebook, picturan, post dayon. Chapter 3, verse 12. There are certain Jews whom thou hast set over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego. These men, O king, have not regarded thee. They serve not thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Report dayon sila kung Nebukadnezar. Gipatawag dayon sila. Ingon si Nebukadnezar, is it true? Nga wala mo ni simba sa larawan nga akong gihimo? Kung sa'y tubag mga kaigsunan. Verse 16. Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us. That is faith. Iyong panila, di yun mo simba, mahal nga hari. Kaya ang among Diyos kagisimba, arang makaluwas ka na mo. Verse 18. But if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set. That is commitment. Ingon nila, ang among Diyos, arang makaluwas namo gikan sa kalayo. Pero bisa pa magdili mi niya luwason. Di gihapon mi musimba. Maunay commitment. Ang commitment dahil makigsunan, masukod, dili panahon sa kahamugaway. Ang commitment, dili di ay masukod sa panahon nga mga nagakahitabo sa imong kinabuhi, sama sa imong gi-expect o gilauman. Ang commitment nato makigsunan, ma-determine sa dihang ang mga nagakahitabo opposite sa atong gidahom. Di amo na, ingon nila, bisan pag di miluwason mahal nga hari, di gihapon may musimba. Kung atong buto naon, pwede unta so sila mingon, okay mahal nga hari, musimba lang mi. Mayon na sila tulog. Okay na ni, kita rin bitaw diri tulog. Wala man tayo lang igsoon, kita raman. Kita rin eh. Simpa-simpa lang gud-tagod. Ang atong kasing-kasing tunga bitaw sa Ginoo. Dagang makristohanon nga sama na. Adto sa ta sa beach karon, ampo lang gud ta dito. Ampo na tong ang pagsimba dito sa simbahan, okay ra. Di ba tinuod? Tagsara ning outing, tagsara ning unsa pa na natong activities, ang atong simbahan dili na mudagan. Pero makaigsunan, dili man tinuod ang simbahan ang atong gisimba. Dili man ang pastor ang atong gisimba. Ang Matthew chapter 6 verse 33 unsa gingon? Okay, all together. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Mayon ka rin, seek ye first, sa ito pa na ay daghang mga options, ay daghang mga pilianan, pero wa kalaing unahon ang Ginoo. That is commitment. Og ato nang mahimo makiigsunan, kung mo grow ta sa tong pagtuo, o sa tong pagsalig, diha sa Ginoo. Tanawa mga igsoon. Unsa may nahitabo? Gipainit ni Nebukadnezar ang burning furnace. To the point nga naglabay nila na namatay, probably na heat stroke. Unsa makita na to dinhi? Ang Ginoo wala na gipalong ang kalayo. Right? Ang Ginoo wala na giusab ang hunahuna ni Nebukadnezar. Ang Ginoo wala na giusab ang mga sitwasyon. Iyang gitugutan si Shadrach, Meshach ug Abednego nga malabay ngadto sa hudno bisan kung grabe ang ilang pagtuo pagsalig sa ilang Ginoo. Bisan kung grabe ang ilang commitment. Mato pa nila bisan pag di miluwason, di gid mi musimba. Pero kung tan-aw nimo sa unahan, yes, balikon ko, wala gipalong sa Dios ang kalayo. Wala giusab sa Ginoo ang hunahuna ni Nebukadnezar. Wala giusab sa Ginoo ang sitwasyon. Gialaw sa Ginoo nga malabay sila ngadto sa tunga-tunga sa hudno. Pero kung imong basahon sa unahan,
Tingong padayon din ni Nebukadnesar. Verse 24, di ba tuluman tong atong gilabay, ngano nakakita man kog upat? Why? So, kikitagbo sila sa Ginoo. Taliwala sa hudno. So, kung atong pamalandungan makaigsunan, siguro ay mga instances sa atong kinabuhi nga moingon ta, Lord, nganong wa man nimo giusab ang sitwasyon? Lord, nganong dili man ni nganong kiniman nga dili man nimo akong giampo? Lord, nganong kiniman hitabo nga dili man nimo akong gitinguha o gidahom? Gitugutan ta sa Ginoo nga moagi sa maong nga dalan makaigsunan. But rest assured, nakuyugan kaniya o tagbuon kaniya. O nga matod pa rin ni Nebukadnesar, panggawas gud mo diha. Ug sadyang ni gawas sila makigsunan, imong babasa dinhi nga matod pa, bisan ang ilang mga balhibo, wala na sunog sa kalayo. Nganuman, iti grabe ang commitment silang kasing-kasing. Ang ilang ang klase sa commitment nga wala gidahom, o wala gibasi sa mga panghitabo nga uyon sila ang gidahom. Sa result, ingon si Nebukadnesar, so karon, walay tao nga magbugal-bugal, walay tao nga magbinuang, walay tao nga magpanamas-tamas, verse 29, maghibo kog decree, mato pa rin Nebukadnesar, ang tanang tao kinahanglan mo simba sa Dios ni Shadrach, Meshach ug Abednego. Masabot pasabot, nga kung tugutan dahil sa Ginoo, nga moagi ta sa mga hudnos kalayo, kung tugutan sa Ginoo nga moagi ta sa grabe nga mga unos, kung tugutan sa Ginoo nga moagi ta glawom kay nga mga valley sa tong mga kinabuhi, nga yes usahay ma-frustrate ta. Keep the faith. Og tugutan nato nga atong commitment magpabilin nga naman luyuan ang tanan, mahimo kang panalangin. Ug mahimo kang living testimony ng imong Dios, ang iyang grasya igop na gidaay alang nato ug nga dili siya mobiya nato sa mga panahon nga nagtuotang kita na lang. Di ba rin mo siyang panalangin? Pwede ba yun tato sila mangluod? Yan naman, few years ago, ilan nakita giun sa pagransak ni Nebukadnesar ang ilang nindot ka syudad, ang Jerusalem. Ilan nakita giun sa pagsunog ni Nebukadnesar ang ilang mga Pinoyanan. Ilan nakita kung giun sa pagsunog ni Nebukadnesar ang ilang nindot kay nga templo o gidala ni Nebukadnesar ang golden vessels ngadto sa Babylonia. Pwede na ta silang maingon, gipasagdan man ta sa Ginoo. Gitalikdan na ta sa Ginoo, puslan pa man. Sige. Pagpuslan pa man way nagmahal ba? Mo na igsuon. Batayan nato. Pabot gani sa atong mga kinabuhi namin tag puslan pa man. Kana suicidal na, ayaw yung padayon. Pause, inhale, exhale, ampo. Wala kay kwarta, grabe kayong problema. Okay lang. Pause, inhale, exhale, ampo, pangapi. Ano, pag man yung pangapi, na kay kwarta, dili. Wala kaya po kay kwarta, pero at least nakapangapi ka. Ala po palabi. Pwede ba nila kay kape-kape? Lami kayo ng kape, watay kwarta. Labi na kung katapusan ni mong timplaw ni pagkaugma, wala na. Imong ginang, nabang imong savor gini mo, ang every sip ni mo, every higop ni mo, imong kalami gina sa kape. Mga igsoon, I don't know din Pero dito sa Minglan nila, dagan kayo mga bomba dito, wala nagigitagan. Pero humas bagyong udit, gilinyahan. Wala pa lang tinubdan sa tubig. Munang magkabo, kung di may makakabo silang Brother Job, magkabo may alas 11, alas 12 gabi, gamay na lang ang linya. Pero sa normal nga mga panahon, wala naka-appreciate at mga bomba.
daghang mga panahon sa atong kinabuhi. Daghang panalangin nga gihatag sa Ginoo nato pero wala nato na appreciate. Wala nato na pasalamatan. Ma-realize lang nimo lang ang panalangin sa diyang maghinahina nagkawala. Example, kanang imong buhok. Sa baga pa kay kag buhok ay sultihan ta ka, dili imo na ginapansin oy. Usahay mo reklamo pa ka ngano man, nganong kulot man ko kay gusto kag straight. Di ba tinuod? Daghan kay mga kulot og buhok, gusto sila straight. O kini mga straight og buhok nga pakulot. Ito atong mga buhok sa dang mga tigulang mamuti na atong buhok atong paitumon pero mga batanon kapabulaw. Ana ang kalibutan dili masabtan mo na kung ikaw Kristohanon anak sa Ginoo ang imong focus ang imong panglantaw kalibutanon kayo mo nang dili ka malipay sa imong pagpangalagad. Inighatag sa offering mula ang imong bulsa mo bubuo imong kamot. Ano mo makakatag? Di na makamot, Brad. Abot na akong bulsa din eh. Dili ka kamot ni bubuo. Usahan ang pakuot. Pero kung nagatubo ta sa pagpangalagad, nagatubo ta sa grasya ug sa kahibalo, ma-realize nimo nga ang katuyuan dahil sa Ginoo nganong gipanalanginan ka, dili lamang aron nga imong masinati ang kamaayo sa Ginoo, kundi masinati sa uban ang kamaayo sa Ginoo pinaagi nimo. Mao na nga importante kayo ang pagtubo diha sa Ginoo. Lastly, katapusan. Kasagaran basta katapusan mo ginay pinakakusog nga amen. Yes, mao man gid si pastor. Mo na nga naay mga speaker, introduction pa lang lastly na. Para kusog nga amen. Number 1, sa tunatunan, we must be committed to know God. Number 2, we must be committed to grow in our relationship with Him. And number 3, we must be committed to share and to show to the hopeless world the hope that we have in Jesus. Kinahanglan tang mo commit sa pagpakita o sa pagpaambit sa paglaom nga atong naangkon diha ni Kristo Jesus ngadto sa kalibutan nga walay paglaom. Tinuod wala paglaom ang kalibutan. Ang Ginoo lang ang makahatag sa tinuod nga paglaom. Kanang paglaom nga nagasalig ug nagatuo. Kumon kaya na tumadunggan yun, salig. Ayaw laom. Di na tinuod igsuon. Dili na to pwedeng sagulon o dili mahitabo sa atong kinabuhi nga magsalig apan dili mo laom. Probably sa kalibutan mo na principle. Pero diya sa Ginoo, kung nagtuo ka, nagsalig ka, o naglaom ka. Kung naglaom ka, nagtuo ka, o nagsalig ka. Kaya dili na pwedeng sagulon ang paglaom o ang kahadlok o pagduha-duha. Mabito na akong ngalan mga kaigsunan. Zonynyfin. Wala spelling sa akong name. Zonifin. I would like to emphasize the F. Kung kay pastor man akong papa, sige tag-transfer og eskwelahan, every first day sa school, ang akong ngalan, perminaas mga babae. Kay kombinasyon man na, sa akong papa nga Zosino, Zoni, akong mama nga Rufina, Fin. Well, wa masag ko nagmahay ana, kay at least, walay lapida nga parehas akong anak. Munang kuyawan ko mulukat o hindi ay kung mahit gani, ako na gid na, wanilain. Ang Kristohanon nga prinsipyo, biblikanhon nga pagtulunan, o Diyos nun nga panglantaw, dili pwedeng isagol sa kalibutanon nga panghunahuna. Kaya kung ato nang isagol, mo ginangap, always yung katawanan ang resulta. Nakadungog naman siguro mo sa sugilanon, di ba? Katong, dili lang ta ng bunyag-bunyag. Ari lang tas magpa-blessing sa bata. Tingon si pastor, okay Brad, atong
inig-blessing niya, o sa nangalan sa imong bata? Kaya siya nga, nganlan ako ni pastor og tide. Anong tide man nga sabon man na? Di na pwede isang, amo silingan, perla man lagi ito. Saan? Di ba sabon ng perla? Ang mga bata, no, siguro, tagsa lang siguro ninyo kibawa na, pero muna sikreto pampaputi. Gusto mo puti? Perla gamit. O di ba perla tide? Ano sige mo gamit ng sabon nga mahal kayo? Tide tag dis rang barita. Puti ganing maong naong pa nimo. Kung siya nga, hindi na maayo da. Ilisin ngalan. Siya nga, sige pastor, laki man eh. Nganlan ko na lang niyo ilipante. Taon sa gikan ka sa sabon, nganlan ni mo mananap imong anak, di ka kasampanan ni dako ni mo isa. Silingan lagi na mo. Leon malagi ngalan ato. Dapat nga lagi nga Leon, di ba? Sakto sad. Siya nga, i-combine na yung ano. Sige. Ano na lang cellphone. Naraw na masasaginan. Ano cellphone man? Alfonso man ko. Akong asawa, Cecilia. Cellphone. Para-play mo dia. Arita susa. Ikaw dia, Brad. Usa po nga lang sana imong anak na ipablisingan karumutaga. Isa nga, nganlan po naman kanter. Kamu kanter? Sakyanan na siya. Nganong sakyanan naman po yung ngalan ni mo ang imong anak? Di na pwede isa. Among silingan kay Mercedes man to. Uy, hinungdan ba sa din yung mga ngal? Kumain. Isa aw. Sayon ka na pa din. Kung ilaha cellphone, ang amalan po, charger. Ang na charger mo na. Ako ngalan, Roger. Ako asawa, Charlita, charger. Sige, si pastor. Imong anak, charger. Imong anak mo diha isa, cellphone. Kung unsa man yung love gift, ani? Prepaid or postpaid? Gcash na lang. Tawanan, no? Daghang panahon, nga labaw pa niya na, kakatawanan ang atong mga kinabuhi, kay Kristohanon ta, pero dili makita ang atong pagka-Kristohanon, kay atong panglantaw focus tuwa sa kalibutanon nga mga butang. Kalibutanon nga mga kalipay, kalibutanon nga mga pangibog, o kalibutanon nga mga butang, kay nagtuo ta nga mo to'y makahatag sa kalipay. Kisa man nakita ninyo nga nagsigig suyop-suyop diyan nga ni gwapong mayo. Wala. Para matago ang gapula nga mata, gapirme lang ga shades bisag hapon na. Okay na magmotor kay ga shades man tinuod nila kung ulan, malalay shades mo nga na i-wiper. Nga naman kaya nagtuo nga makalipay to. Nagtuo nga mo to'y makahatag o insak kalabang katagbawan. Pero unsa may mahitabo, nakita nato, nasayran nato, and we don't have to elaborate this makigsunan. Nga ang mao nga kinabuhi, padulong yun sa kalaglagan. Mao na mga igsoon, nga ingon nga mga Kristohanon, ato na yung katungod, ato na siyang gahom, ato na nga mandate, ang pag-share sa kalibutan, sa paglaom, nga imuhang naangkon. Isama sa akong gikingon kaganiha, you cannot give something you do not have. So kay ikaw raman ang nakabaton sa paglaom na naturalmente nga ikaw ang angay mo pakita sa kalibutan sa paglaom nga naa nimo. Ingong pabitaw mga igsoon, life with Christ is an endless hope. But life without Christ is a hopeless end. Mao na nga mato pa ni Apostol Pablo in 2 Corinthians chapter 3 verse 2. Kung sa gingon sa 2 Corinthians chapter 3 verse 2. Ingon pa rin ye are our epistle written in our hearts, known and read of all men. Ang ato daing mga kinabuhi, ang ato daing barog, ingon nga Kristohanon, gibasa sa kalibutan. Mao na mga kaigsunan na kinahanglan ang atong isulti consistent sa atong panggawi. Kaya kung ang atong isulti opposite kay sa atong action, walay mutuo na to. And probably mga igsoon ining kapunon, mo'y kapastor, kung saon mani nga kumuhiskot ko Ginoo, muhiskot ko kabaguhan, ila man kanunay balik-balik ko ng akong kagahapon.
Beloved, ayaw kaguli. Nga naman, kay kanang atong kagahapon, kung unsa man ang atong kagahapon, mga igsoon, gibayra na ka na ni Kristo. Ug angay ni mong babatunan ang tinuod nga kadasig nga makaingon ka tinuod ing anak ko sa una. Mo bitan ako nga nagsulti ko niini kay nasinati nako kadtong tanan dili makahatag sa tinuod nga katagbawan. You know, ang mga Kristohanon sa unang panahon, sa first century mga igsoon, dili lamang kay nahimo silang ni share pinagi sa ilahang mga pulong, ni share po sila labaw tanan diha sa ilahang mga aksyon. Unsa gingon sa Titus chapter 3 verse 5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us. Pero tanawa sa verse 8, Titus chapter 3 verse 8, unsa gingon sa Titus chapter 3 verse 8 mga kaigsunan, ingon pa rin this is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly, that they which have believed in God might be careful to maintain good works. Might be careful to maintain good works. These things are good and profitable unto men. So katong nagatuo kuno sa Dios, kinahanglan mag-maintain sa pagbuhat og maayo. Unsa man ang pulong maintain? Isa na gi-maintain diri nga numero. Mo ka nag-maintain, but pasabot bisag nagsigi ka nagkapildi, mo gyapon pirmi nimong tayan. Ato sugilanon sa katawo. Naman kunoy dako kay dakit ba. Nana kunoy tawo gapuyo didto. Kaysa nga part. Nakaya kog numerong tayan. Dan-an ta ka dinhig. Usa ka sakong tabako. May papilgit sa. Pagtanaw niya 358. Basig testingan din na kay Porto yung pastor. 358. Tiyang gitayan. Kapila ka na mo tayo ka ng swerte ron? 3 times a day. Kapila ka mo tayo na Berto? 3 times a day. Sige. So 3 times a day ang tayan. Straight o sa kabulan. Pag 500 ka na kaya. Wa maginigawas bisag tumoy. Pag after pila ka bulan, balik dito, kadalag gasolina sa litro. Dag-change siya, part! Wa kay naayo, part! Imong numero gihatan nako, wa magyug kadaog. Unya, dito ba ka tingog? Unya, unsa plano nimo niya? Daog ba di ko na lang ni imuhang dakit din niya, putlon ko ni, kada akong chinso din eh. Kaysa wa man kay buot, ikaw mo'y way buot, tingo pa niya. Katong numero ha, ako putong gimintin, mo bitaw akong gilabay kay wa gyud gawas-gawas. Basta pasabot sa maintain, padayon, consistent, permanente. Unsa gayon sa Titus, they which have believed God might be careful to maintain good works. Sa to padili na ang kaatong pagkakristohanon, dili lang lay panahon sa Sunday morning, dili lang lay panahon sa Sunday afternoon, dili lang lay panahon sa prayer meeting, dili lang lay panahon sa Bible study. Ang atong pagkakristohanon o ang atong paggawi ingon nga kristohanon gikan sa Domingo hangtod sunod Domingo 24 hours a day. Aron pinaagi na makigsunan, makaingon ang tuwa sa kalibutan. Tinuod no, kini sa una. Grabe gini ka palahubog, grabe ni kaingani, grabe ni kabisyoso, pero karon nausab. Ngano kaha? Ngano man? Kaya dili ta pwede ba nila nga sunda lang ang akong isulti, ayaw sunda ang akong buhat. Dapat ang atong isulti o ang atong buhaton consistent aron sa ingon niana nga pamagi tuuhan sa kalibutan ng tinuod nga kalipay, tinuod nga katagbawan, tinuod makaigsuunan nga fulfillment sa tong kasing-kasing naaday sa pagpangalagad sa Ginoo. Atoy kanabang bag-ong manag-uyab. Wa na ba love letter? Text naman. Text ya. Love.
Ingon pa niya, andam ko musaka og pila ka bukid. Andam kong mutabok og pila ka laod. Andam kong magpagukod sa inyong isog kayo nga mga iro. Aron lamang masayra nimo kung unsa ta kakalaw. Before niya isend, kapoy naman kayo i-delete. Ano sa PS. Karong Sabado, kung dili mo ulan, mamisita ko nimo. Loading. Anda mo saka og pila ka bukid. Anda mo tabok og pila ka laod. Anda pa magpagukod og iro. Pero kung dili mo ulan, mamisita. Ilisin na inyong prosesor. Ha? Usahay sama taniana ingon nga mga Kristohanon. Tamis kayo ang atong praise the Lord, hallelujah, sa dihang maayo kayo ang mga nagakahitabo sa atong kinabuhi. Tamis kayo ang atong praise the Lord, hallelujah, sa dihang ang atong mga pag-ampo, murabaog. Mo pa'y paglitok ni mo sa imong pag-ampo, grab na anang tubag. Tamis ka atong praise the Lord, hallelujah, kung ang mga nagakahitabo sa atong kinabuhi, makigsunan, positive lang kayo. Pero sa dihang magsugod na mga pagsulay, sama sa nitabo sa mga apostoles, mo ingon na to, Lord, mauday ni. Pero kung sa may atong makita, makigsunan sa panapos, nga mo challenge ka na to, nga luyo sa tanan nga masinati nato nining kalibutan na naagyud ang Ginoo o angay natong ikalipay. Matod pa dinhi sa Buhat, Kapitulo 5. Sa dihang gidakop na ang mga apostoles kay grabe na sila kadasig o wali everyday. Gidakop, gipangkulata. Verse 28. 27, Acts chapter 5, verse 27. And when they had brought them, they set them before the council, and the high priest asked them, saying, Did we not straitly command you that ye should not teach in this name? And behold, ye have filled Jerusalem with your doctrine, and intend to bring this man's blood upon us. Then Peter and the other apostles answered and said, We ought to obey God rather than men. Ambak tas unahan. Verse 40. And to him they agreed. And when they had called the apostles and beaten them, they commanded that they should not speak in the name of Jesus and let them go. Ipatawag ang mga apostolis. Ipangkulata. Ina sila, ayaw na magwali ha. Hala, ulit mo. Ayaw na gimugbalik na gwali. Unsa kayo sa verse 41. And they departed from the presence of the council, rejoicing. Gipangkulata, pero nagbalipayon. Why? That they were counted worthy to suffer for his name. And daily in the temple and in every house, they cease not to teach and preach Jesus Christ. Gikulata, gibilanggo, gidagmalan, gibiay-biay, gitamay, name it all, na sinati na sa unang mga Kristohanon. Pero luyo niya ng tanan makigsunan, tungkol niya lang commitment, hugot man yun, sa diyang na mauli sila, nalipay pa sila, kay mato pa dinhi, nag-iisip silang worthy, takus, na moalagad sa Ginoo, ug ilang giisip, kakatong mga pag-antos, ngayon lang na sinati, kabahin sa ilahang pagpakalagad. Kaya kung kana mo inaasa tong kasing-kasing, isipon nato sama sa gingon ni Apostol Pablo sa Romans chapter 8 verse 18, mato pa niya rin ito, For I reckon that the sufferings of these present times are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Mga igsoon sa Ginoo, mauna nga mahinungdanon kayo, mauna makigsunan nga importante kayo, nga kita ingon nga mga Kristohanon, kinahanglan hugot ang atong commitment. Pero hinumduman nato ang atong mga commitment. Hinumduman nato ang atong mga saad sa Ginoo. Kay mato pa sa atong text, kung nagsaad ta sa Ginoo, kinahanglan na ato ng tumanon. Kinahanglan na ato ng himuon. O kung ato ng mahimo makigsunan, lambo ta. O sama sa akong kingon, dili lang kay mudawat kag panalangin. Mahimo kang panalangin ngadto sa uban.
Mo na nga nining kapunon makigsunan, let us remember three things. We must be committed to know God. We must be committed to grow in our relationship with Him. And number three, we must be committed to share and show to the world, show to the hopeless world, the hope that we have in Jesus. Mga igsoon, walay laing suguon sa Ginoo kita ngayang mga liluwas. Alang-alang magkinsay ang suguon, kita yun. Mo po na mga igsoon nga wala tayo laing ampuan, siya lang. Alang-alang magkinsay laing natong ampuan nga siya man ang atong Ginoo, siya ang atong amahan. Mo na nga nining takraa, hinaot unta nga sa tong pagpamauli. Usbon ko. Wa ko nasayod kung unsa ang mga palas-unon nga naa sa imong kasing-kasing karon. Wala ko nasayod unsa ang kahimtang nimo sa imong pagpangalagad karon. Wala ko nasayod unsa ang imong commitment karon, probably kung sa suga pa mura siya gapalong-palong. Pero maingon ko kanimo nining kahaponon igsoon na kung imo lamang tugutan nga mo gapamuhat ang Ginoo sa imong kinabuhi ug imong sabton ug imong dawaton ang tanan nga nagakahitabo sa itong kinabuhi para sa iyang kahimayaan o para sa itong kayuhan. Tanang mga pag-antos, ato lamang pahiuman. Ginubanan sa pagsalig, may nguntas nung ko galingon, Lord, nasayod ko, kinsa ka nga akong gituhan, o nasayod kong imo kong pagaligunon hangtod sa katapusan. Maigsoon mo ni, karon lay ko nagigamit ng illustration. Gigutom na siguro ta. Seryoso. O sa buhato na ito gutom. Mga. Kung wala'y pagkaon, maglunga. Dili ba nimo ilabay ang kaldero? Kung inig-abli nimo way kanon, ilabay ba nimo kaldero? Dili. Maglunga. Kung wala'y bugas, mangutang. Kabahin na sa itong kinabuhi. Nga naman, kaya mo na itubag sa imong kagutom. Pagpaandar na mo sa imong motor, kutob redondo digin mo andar. Pagkaugma, o di ba ka nanang orasa, manawag kag mekaniko, imong ipaayo. Pag humas bagyo, ang pinaka busy nga tao, ang mga panday nga naman sila'y gitawag para pag-repair sa guba nga mga balay. Mao gyud na ang realidad. Sa atong spirituhano nga kalugit. Kinsa man atong ha? Kinsa atong dulot? Sa panahon nga maluya ta, kinsa atong pangitaon? Ginoo? Yes. Ikaw pa siyang pulong, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Pero ang kamaturan mo, nganong mo palayo man ta, sa diyak ma-discourage ta. Diba tinod? Ang atong Biblia, ibutang na lang nato sa daplin. Dili na ta kamamuampo, dili na ta kamamukanta, o labaw sa tanan, bayingon tas tong kakalingon, ay puslan pa man, uwa man dahil hapoy kalainan ang kalibutan. No ma'am, no sir. Imo lang ang pagtuo nga way kalainan sa kalibutan. E kung atong tanaw ng iyang mga pulong, gitugutan sa Dios ang iyang mga katawan, gikan sa Old Testament, hangtod sa New Testament, ug hangtod kanato karon nga mosinati og lain-lain nga mga kasinatian, dili aron sa pagguba sa ilang mga kinabuhi, kundi dili aron mapanayag sa ilang kinabuhi, nga luyurin ning tanan, ang grasya sa Ginoo, igo gyud alang ato. His grace is always sufficient. Mo na nga nining kapunon. Dili na ko mo challenge ninyo. Piragis pagkanta, balik-balik niya ng mga solemn nga mga kanta, emotional nga mga kanta, aron tamatandog sa itong mga kahimtang. Kaya ikaw mismo sa imong nahimutangan, gimaskarahan man imo sa imong mga pahiyom, ang imong kabugat nga gipati karong kapunon, pero ang Ginoo nakakita sa imong kasing-kasing. Muna nga sa itong pag-awit, unya sa itong closing hymn, pakikistoryahe ang Ginoo. Lord, ikaw nakakita sa akong kasing-kasing, ikaw nasayod unsay angay na kong buhaton. Ikaw nasayod unsaon nga maka-recover ko. Itugyan ako sa tanan. Itugyan ako sa imuha ang tanan nga gibati na ako karon.
tuguti ang Ginoo nga moayo nimo pinagi siyang grasya. Tugutan nato ang Ginoo nga mo'y mulig-o nato pinagi siyang grasya. Kung tugutan nato makigsunan ang Ginoo nga mo pasilaog pagbalik sa atong kadasig pinagi siyang grasya. Ug makaingon ta next year sa atong pagbalik bisan kung dili ta imbitaro ni Pastor Mel mamalik gyapon ta sunod tuig. Ug makaingon ta ni ami karon tungod kay nasinati namo last year ang Ginoo nagalihok sa among kinabuhi ug karong adlaw mo niyang adlaw nga akong gitugyan pagbalik ang akong kinabuhi kaniya ingon nga akong Ginoo, ingon nga akong manuluwas ug ako ingon nga ang anak ug ingon nga ang galabiton para sa mga bulaton. Magapanalangin ang Ginoo kanato dinhi ka kunon hinaot nga magapamauli ta nga ma-renew ang atong commitment sa atong pagpangalagad sa Ginoo. God bless us all.